is living and effective, able to discern the reflections and thoughts of the heart. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus told his disciples this parable. The kingdom of heaven is like a landowner who went out at dawn to hire laborers for his vineyard. After agreeing with them for the usual daily wage, he sent them into his vineyard. Going out about 9 o'clock, he saw others standing idle in the marketplace. He said to them, "You too, go into my vineyard. I will give you what is just." So they went off. He went out again around noon and around 3 o'clock and did likewise. Going out about 5 o'clock, he found others standing around. He said to them, "Why do you stand here idle all day?" They answered, "Because no one has hired us." He said to them, "You too, go into my vineyard." When it was evening, the owner of the vineyard said to this foreman, "Summon the laborers, give them their pay, beginning with the last, ending with the first." When those who had started about 5 o'clock came, each received the usual daily wage. So when the first came, they thought that they would receive more, but each of them also got the usual wage. And on receiving it, they grumbled against the landowner, saying, "These last ones worked only 1 hour. You have made them equal to us, who bore the day's burden and the heat." And he said to one of them in reply, "My friend, I am not cheating you. Did you not agree with me for the usual daily wage? Take what is yours and go. What if I wish to give this last one the same as you? Or am I not free to do as I wish with my own money? Are you envious because I am generous?" Thus, the last will be first, the first will be last. The Gospel of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. We continue to be in a society of reward and punishment, di ba? So, kung ikaw ay masipag, you are rewarded. Kung ikaw ay tamad, you are punished. So, given this kind of paradigm, pamantayan, no? I'm sure this parable of Jesus, he says, is likened to how God rules. Kasi yung pong sinasabi, the kingdom of heaven is likened to. Actually, it could be say, ito pamamalakad, ito pamamaraan ng Diyos. He is generous. He is magnanimous. And far from our own human
calculations. God should surprise you, should surprise us. Because if somehow we have made God something that we could somehow predict God, then you have made a different God. You have made your own God. Or, better, you have domesticated God. Alam nyo, yung leon, ginawa niyong pusa. God is Lord. Sana tingnan natin siya the way He does according to His mind. Tama naman, di ba? Nagtrabaho ko ng 12 oras, 6 in the morning after dawn, hanggang 6 in the evening, 12 hours yun. The usual daily labor with 1 shekel. Yun ang payment, 1 shekel. I don't know. Alam ko, 4 pesos ata is 1 shekel. I'm not sure. When I was in Israel, parang 4 pesos is to 1. Anyway, when we say today, of course, in our own time, daily wage is now 700, kano ba, 55? Nagtaas o nag-TRO kayo? May nag-TRO yata, so 695 pa rin. Anyway, just imagine, nearly 700 times 12, magkano yun? 8,004, di ba? Sa isip ng 12-hour work, nung narinig niya yung 5 o'clock na hinire, binigyan ng 695, somehow 700 pesos. Nung siya'y nakapila, nag-aantay ng kanyang bayad sa kanya, minultiply na kagad niya. Tatanggap ako ng times 12. Kasi nagbayad siya ng per ora, 700. At sabi niya, nako, pwede muna ako magpahinga. Diba? So, hindi pala. Tatanggap din siya ng 700. Hindi siya tatanggap ng times 12. So, ano niyo po, pinag-aralan namin to something like maybe 2019 bago mag-COVID eh. If that was the time. Pinag-usapan namin to sa isang Bible study. Nagkataon merong 2 lawyer doon. Sabi ko, pag ginawa ko to, idodole ba ako? Tama po ba? Mapapadole ba ako? Bayaran ko yung 1 oras equivalent sa 12 oras ng trabaho. O yung 12 oras, pinantay ko sa 1 oras. Alam niyo ang sagot ng lawyer? Pag minsan mo lang ginawa, hindi ka madodole. Pero pag araw-araw mo yung ginawa, patay ka sa dole. So, yung mga tinawag ng Diyos sa huling oras, hindi po araw-araw Pasko. Huwag niyo akalain, magtatamad na ba na ako? Last hour na lang ako. Diba? Kasi may iba sa atin, siguro, binuhos ng buhay sa Panginoon. Ever since. At alam niyo, pag kayo tinawag sa huling oras, at kayo pupunta sa langit, pantay po tayo. Ako nagsilbi since 11 years old sa seminaryo na. Higit kumulang na ako 60 years na nagsisilbi sa Panginoon. Pantay lang tayo? Bakit? Meron bang mas mataas sa langit? Meron bang iba pang mapasama sa Diyos? Di ba dapat akong matuwa na mapaparami ang magiging kasama ko, kasama ng Diyos, maging huli na lang sila sumagot sa Kanya.
Kayong mababait ngayon, magpapariwara na lang kayo muna. Doon lang tayo sa last hour. Teka muna. Bakit? Hindi ka ba sigurado ka ba? Hindi na ito yung last hour mo? Bakit? Mahaba ba ang buhay mo? At yung akala nyo mahaba pa. Kasi pwede ka namang isalba sa huling oras. I think ang kingdom ng Diyos, ang pamamalakad ng Diyos ay gusto niyang iligtas lahat. Lahat. Ang kanyang panawagan, hindi kagad pinapakinggan ng lahat pantay-pantay. Pero tatawag at tatawag siya. Mag-alas 9, mag-alas 12, mag-alas 3, mag-alas 5. Tatawag at tatawag ang Diyos. Pero pagdating ng alas 6, tapos na. Time is up. So anong oras yung alas 6 ng buhay mo? Akong 72? Ikaw 60? Di ko alam. Diba? Kami po, gabi-gabi, dahil na isang kongregasyon ako, binabasa namin ang mga namatay. Next day, kunyari, nabasa namin, yung ngayon, kagabi. Yung ngayong gabi, yung mga namatay ng August 20. Etong sa ngayon narinig ko, isang kasama ko, napasama ko sa kanyang community, nung nasa Roma kami, 85 years old siya. Ba? Okay pa na itong maman to, anong parin to? May 12 years pa ako. Sigurado, Father Francis. Ha? Siya umabot ng 85. Pero narinig ko rin, hindi ko naman kilala ang pare, abay, 62 pa lang, patay na. Kinuha na ng Diyos. Ha? Tanda na ako ng 10 years. May palugit na pala sa akin ng 10 taon. Yon. Ang pamamahala ng Diyos ay maging tawagin ka na alas 6, alas 9, alas 12, alas 3, o alas 5. Sumagot ka. Sumagot ka. Baka kasi, yan ang last call. So ang tawag ng Diyos ay maging hindi lang matuwid. Tawag ng Diyos ay maging kagaya niya. Matuwid pero maluwag sa kapwa. Malawak ang puso, pananaw, damdamin. Hindi siya mapag-imbot. Ang Diyos hindi nagbibilang. Ang Diyos, sa kanyang pagtawag, hinahanap niya ang generosity ng bawat isa. So kung tayo ay maging nasa pamamahala ng Diyos, baka sasabihin sa iyo, pamahalaan mo ang pamilya mo. Sabihin mo sa kapamilya mo, tumawag tayo sa Diyos, makinig sa Kanya, at asikasuhin, ayusin ang buhay natin na aayon sa Kanyang pamamahala. Kasi may isang 17-year-old na taga-Ateneo de Zamboanga. Pumatay at nagpakamatay. Ang tanong ba problema ba ng Ateneo de Zamboanga? Hindi safeguarded? Problema ba ng mga paring Jesuita? Ang tanong bakit siya nagkaroon ng 2 baril? Ang tanong ay, namamahala ba ang kanyang mga magulang? Sa dami ng estudyante ng isang eskwela, paano pamamahalaan ng isang eskwela ang libu-libong estudyante? Sa 2 o 3 anak mo, palagay ko naman, pwede mo silang pamahalaan. Tingnan po natin,
Wag lang ang chismis sa ating mga news at social media. Isipin natin if it could come to our homes, sa ating pamilya. Tayo ba'y namamahala ayon sa Diyos? Naayos ba natin ang ating buhay ng ating paningin sa ating mga anak, ating esposo-esposa, ay maluwag ang damdamin. Pwede kang kausapin. Pag merong pangangailangan, makipag-usap, makikinig ka ba? May oras ka ba sa iyong kapwa? Pinibilang mo lang ba ang oras mo? Sinusukat mo lang ba sa bait ng anak mo? Sa magandang grades mo? Ito ang taas ng grades. Yun lang ba ang pamantayan ng iyong pagiging magulang? Na pumapas ang anak mo? Chine-check mo rin ba ang kanyang social media? Alam niyo mga kapatid, kahit ikandado niyo po ang inyong mga pintuan, kahit tanggalin niyo lang po ang maraming bagay para hindi makapasok sino mang masamang loob, pasok ang masamang loob sa smartphone ng pakabataan. Maraming nangyayari ngayon, suggestion ng social media. At di nila madesisyonan ng tama kasi siguro wala pa silang karanasan at pamamahala ng mas nakakatanda. Ang laki po ng ating sagutin sa ating kabataan. Dati-rati tingin ko sa mga ganyan ay nangyayari sa Amerika. Ngayon, it hits home. Bakit may tatalon sa lasal na isang babae? Ano bang halaga ng buhay sa ating mga kabataan ngayon? Pinapahalagaan ba natin sila sa ating araw-araw na relasyon? Ang bait ng Diyos sa ating lahat, pinapamahala sa atin ang ating pamilya.